Have you ever heard the famous quote by Benjamin Franklin saying, "In this world, nothing can be said to be certain except death and taxes"? This reminds us that taxation has always been an essential part of society, something we all experience whether we like it or not. So, what is taxation? Taxation is the inherent power of the state to impose and collect contributions from people, properties, or rights in order to generate revenue for public purposes. Sa madaling salita, it is how the government raises money to fund services like education, healthcare, roads, and national security. It is considered the most powerful function of the government because without taxes, the government cannot operate. That is why taxes are often called the lifeblood of the government. Taxation is not voluntary. It is an enforced contribution. This means citizens are required by law to pay taxes, and failure to do so can result in penalties like fines or imprisonment. Taxes are usually paid in cash and are based on a person's ability to pay. The higher the income, the higher the tax. Halimbawa, kung ang isang tao ay kumikita ng 50,000 kada buwan, may bahagi ng kanyang sahod na otomatikong kinakaltas bilang buwis o income tax. Ang perang ito ay ginagamit ng pamahalaan upang magpatayo ng mga paaralan, pagandahin ng mga ospital at ayusin ng mga kalsada. Sa ganitong paraan, ang buwis na binabayaran natin ay bumabalik din sa atin sa anyo ng serbisyong pampubliko. Taxes can also be imposed on goods and services. For instance, when you buy a product from a store, part of the price you pay is value-added tax or VAT, which goes to the government. Taxes are imposed on persons, properties, rights, or transactions, and they are collected within the jurisdiction of the state. Most importantly, taxation must be supported by law and should always serve a public purpose, benefiting the people and promoting national development. In the Philippines, taxation has evolved throughout history, reflecting changes in governance and society. Understanding it helps us see the importance of our role as taxpayers in nation building. Now, let's explore the history of taxation in the Philippines. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang purpose of taxation. So, gaya ng nabanggit, taxes are compulsory contributions, meaning required na binabayaran natin sa estado o gobyerno kung saan tayo nakatira. Kasama dito ang national at local governments. Kinokolekta ang taxes para magkaroon ng pondo ang gobyerno, nagagamitan nila sa public goods at services na hindi kayang ibigay ng mga private businesses o mga competitive markets. Halimbawa ng mga ito ay ang paaralan, kalsada, law enforcement tulad ng police, national defense o military, at pati na rin ang sweldo ng mga government officials at employees. Sa madaling salita, ang taxes ay tumutulong para mapatakbo ang buong bansa at maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Bukod pa rin dito, ang taxes ay maaari ring idagdag sa mga transactions tulad ng pagbili ng goods o services. Halimbawa nito ay sales tax or yung tinatawag natin na VAT. Maaari rin na magpataw ng buwis ang gobyerno sa mga events tulad ng pagkamatay or death sa pamamagitan ng tinatawag naman natin na estate tax or inheritance tax. Isa pa sa purpose ng taxation ay para kontrolin ang behavior ng consumers. Halimbawa ay ang tinatawag naman natin na sin tax na ipinapataw sa mga produktong itinuturing na harmful tulad ng sigarilyo, ng alak at maging ang sugal. Pinapataas ang buwis sa mga ito para mahikayat ang mga tao na bawasan o iwasan ang paggamit ng mga ganitong produkto. Bukod pa rito, ginagamit din ang taxes para sa redistribution of wealth. Ibig sabihin, kinokolekta ang mas malaking buwis mula sa may mataas na kita at ginagamit ito para
pondohan ng mga programa na nakakatulong sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, nagiging mas pantay or equitable ang ating society. So, overall, ang taxation ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng pondo sa gobyerno na tumutulong sa pag-regulate ng behavior ng tao, ng pag-promote ng mas patas na pamumuhay. Ngayon naman, ipapaliwanag ko ang 4 Rs. Matagal na pong umiiral ang Ngayon naman, ipapaliwanag ko ang 4 Rs. Alam naman natin na matagal nang umiiral ang taxation, even pa noong mga sinaunang panahon. And malaking bahagi ito ng pagbuo ng ating economic system. Pero bakit nga ba mahalaga ang tax? Meron tayong 4 Rs o the reason why we pay taxes. Ang una ay ang revenue. Ito yung pinaka-importanteng purpose ng taxation dahil ito ang pinanggagalingan ng pondo ng gobyerno. Dito kinukuha ang budget para sa mga pangunahing pangangailangan ng bansa tulad ng education system, ng government agencies, mga kalsada tulad ng highways, pati na rin ang mga military at judiciary system. Tulad ng halimbawa na lamang, kung walang revenue, mahihirapan ng mga gobyerno na mag-provide ng books para sa mga public schools at iba pang serbisyo. Ang taxes na binabayaran ng individuals at businesses ay bumabalik din sa economy para masuportahan ang pangangailangan ng mamamayan. Ang pangalawa ay ang redistribution na nabanggit ko na rin nung una. Ito naman ay tungkol sa pagiging mas patas na lipunan. Mas mataas ang tax na binabayaran ng mga may mas mataas na income o yung mga mayayaman. Tapos yung nakokolektang pera ay ginagamit para sa mga programa na tumutulong sa mga mahihirap o yung mga tinatawag natin na unprivileged na mga pamilya. So sa ganitong paraan, nababawasan yung agwat ng mayayaman at ng mahihirap. Ang pangatlo ay ang repricing. Ito ay ang paggamit ng taxes para kontrolin o baguhin ang behavior ng mga tao. Halimbawa nito ay ang pagtaas ng tax sa sagarilyo at alak or sa sugal na nabanggit ko na rin nung una. Kapag mas mahal ang mga ito dahil sa tax, mas nade-discourage ang mga tao na bumili or gumamit nito. Kaya nakakatulong ito na para mabawasan ang mga harmful habits at makontrol na rin yung spending ng mga mamamayan. At syempre, ang pang-apat, yung representation, ito yung may kasabihan na no taxation without representation. Ibig sabihin, oo, nagbabayad tayo ng taxes, pero may karapatan din tayo na malaman kung saan napupunta ang pera natin. Dapat transparent ang gobyerno at malinaw sa publiko kung paano ginagamit ang taxes para sa projects, sa services at kapakanan ng lahat. So overall, ang apat na dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis ay yung revenue para sa pondo ng gobyerno, redistribution para sa mas patas na lipunan, repricing para makontrol ang behavior ng tao, at representation of course para sa transparency at karapatan ng mamamayan. And now, let's talk about the principle of a sound tax system. There are certain fundamental rules or principles in crafting a sound tax system. First is equity. This means it is a fair sharing. Those who earn more should pay more taxes and those who earn less should pay less. It is based on the idea that everyone contributes according to their capacity, not equally in amount, but equally in burden. For example, a businessman who earns 1 million in a year pays higher tax than an employee who earns 2,000 pesos a year. This is fair because the businessman has more ability to pay. Second is certainty, meaning to say the
rules are should be more clear and definite, not confusing or secret. The taxpayer should know how to exactly how much to pay, when to pay, and how to pay. There should be no surprises or sudden changes that people don't understand. This prevent corruption and abuse. For example, our government publishes a schedule saying that the income tax is due every April 15th, calculated that 20% for this bracket, and everyone knows this rule clearly. And third is convenience, meaning to say the way and time of paying taxes should be easy and comfortable for the people. It should not be too difficult, expensive, or troublesome to comply. For example, it is to allow people to pay online, through banks, or in installment, instead of forcing them to travel for far to a single office and pay in cash only. The payment method should fit the lifestyle of the people. And now, let's talk about limitation of taxation. Aside from the certain constitutional provision, the following are inherent restrictions on the power of taxations. First is must be exercised for public purposes. Taxes can only be collected and used to benefit the public or the whole country, not for private gain or personal benefits of individuals. For example, the money collected is used to build roads, schools, hospitals, and pay government workers or officials. It cannot be used to fund a personal business or give money to a specific family. Second is it is a legislative prerogative. Only the lawmaking body like Congress or Parliament has the power to create tax laws. They decided to how to tax, what to tax, and how much to tax, and who will pay. The president or the other officials cannot just decide on their own to increase or create new ones. It must be passed as a law first. Thirdly is it is territorial. The government can only tax people, properties, or businesses within its own territory or jurisdiction. It cannot collect taxes outside the country. Example, the Philippines can only tax income earned inside the Philippines from its own citizen. It cannot tax properties located in the USA or in Japan or in other country. Lastly is must comply with international agreement or committee. A country must respect other countries and follow law agreed upon internationally. One country cannot tax another country or its properties. For example, embassies or foreign diplomats cannot or not taxes are not taxed because of international law. Also, government cannot impose taxes that violate trade upon with other nations. Good day everyone. Today naman i-explain ko ngayon ang different classification of taxes in the Philippines in a simple way. So, unahan natin, ang taxes ay hinahati sa iba't ibang mga kategorya para mas madaling maintindihan kung ano ang tinatax, sino ang nagbabayad at paano ito kinukuha. First, ito naman ay according to the subject matter or object. Meron tayong tatlong uri, personal, property, at excise tax. Personal, ito naman ay tax na binabayaran ng tao simply for existing or doing an activity. Ang dalawang example nito is ang personal income at salaries. Next, ang property tax. Sa madaling salita, ito ay usapin ng tax para sa lupa. Ito naman ay tax base sa value ng property tulad ng lupa o kahit anumang istruktura na nakatirik sa lupa. Kasali na din dito ang sasakyan o mga makinarya na pinagmamay-ari mo. Lastly, ang excise tax.
Ito naman yung mga tax na dinadagdag sa mga bilihin na idini-discourage na bilhin tulad ng specific good na gasolina, alcohol, mga sigarilyo na nakakasama sa tao at minsan kadalasan na 'tong kasama sa mga presyo nito. Next naman ay according to who bears the burden. Meron tayong dalawa, direct at indirect. Ang direct, ito ay direktang binabayaran ng tao sa government tulad ng income tax. Second, ang indirect. Ito naman ay binabayaran natin indirectly kapag bumibili tayo ng produkto tulad ng VAT or value added taxes. Ang pangikatlo naman ay according to the determination of the amount o kung gaano kadami. Meron tayong dalawa, specific tax at ad valorem tax. Ang specific ay fixed amount. Ito ay base sa quantity tulad ng per liter or per kilo. Pumapasok ito sa produkto tulad ng gas, bigas, cigarettes at iba pa. Ito yung mga gamit na kayang timbangin sa madaling salita. Next, ang ad valorem, na ibig sabihin na nakabase naman ito sa value ng item, tulad ng property tax. Kumbaga, ito ay add-on purchase price or yung selling price. At ipang-apat naman ay according to purpose, kung ano ba talaga yung para saan gagamitin. Meron tayong dalawa ulit, general at special tax. Ang general tax, ginagamit ito para sa general expenses ng gobyerno. Kumbaga, ito ay basta lahat ng buwis na nagbabayad sa government na national or local. Next naman ang special tax. Para naman ito sa mga specific na proyekto o programa. Ito ay nagdedepende kung ano yung program o project na ibinibigay. At ang pinakalas naman ay according to the scope, kung hanggang saan at kung sino lamang. Meron tayong dalawa, ang national tax at local tax. Ang national tax, ipinapataw ng national government. Kumbaga, sakop nito ay ang buong Pilipinas. Well, ang local taxes naman, ipinapataw ng local government units tulad ng cities at municipalities. Kumbaga, ito ay sakop lamang ay mga bayan-bayan at syudad na yung mga namumuno lamang doon. So, in summary, ang classification ng taxes ay tumutulong para mas maintindihan natin kung paano ito ginagamit at kinokolekta ng bansa. Yun lamang at maraming salamat po. So, hello everyone. Today, we're looking at how taxation shaped the Philippines. It's not just about numbers, it's about our history and how we fought for the country we have today. So, let's dive in. First, history of Philippine taxation. Before the Spaniards arrived, we didn't have a formal tax system. We live in a small, tight-knit communities with a subsistence economy. Basically, we produced what we needed and shared. But once Spanish colonization began, the government introduced new ways to generate income. Some of these were pretty revolutionary, but they were also quite a burden on the people. Next, Polo y Servicio. One of the toughest systems was Polo y Servicio. If you were a man aged 16 to 60, you were forced to do 40 days of hard labor every year, building roads, ships, and churches. Now, if you were wealthy, you could actually buy your way out by paying a fee called fala. This obviously created a huge divide between the rich and the poor. Next, Manila Acapulco Galleon trade. On a global scale, we had the galleon trade. This was a massive bridge between Manila and Acapulco, Mexico. The Philippines became the ultimate middleman for trade between China, Spain, and America.
This wasn't just about silk and silver, it also brought us new crops and animals, which is exactly how tobacco was introduced to our lands. Next, encomienda system. To manage the land, the Spanish introduced the encomienda system in 1570. The word comes from encomendar, meaning to entrust. The king basically handed over lands to encomenderos, who were supposed to protect the locals. In return, they got to collect taxes. Next is tribute, which was a residence tax you could pay in cash or in kind, using crops or even clothes. Over time, the price kept going up, starting at 8 reals and hitting 14 reals by 1874. Eventually, in 1884, the government replaced this with something many of us still recognize today, the cedula, which is the next one. Back then, the cedula personal was a mandatory ID. You had to carry it at all times, or the Guardia Civil would label you as indocumentado. It became such a symbol of oppression that in 1896, Andres Bonifacio and the Katipuneros famously tore theirs up. That act wasn't just about paper, it was the start of the Philippine Revolution. Today, we still use a modern cedula, known as the Community Tax Certificate. While we don't tear them up anymore, adults still get them from their local city hall. Even though it's a simple document, it's still used for things like job applications and basic identification, carrying a long legacy from our colonial past. And that's a quick look at how our tax system evolved. Thanks for watching. Lastly, let's talk about tax evasion versus tax avoidance. Tax evasion is the illegal evasion of taxes by individuals, corporation, and trust. Tax evasion often entails taxpayers deliberately misrepresenting the true state of their affairs to the tax authorities to reduce their tax liability, and includes dishonest tax reporting such as declaring less income, profits, or gain than the amount actually earned by overstating deduction. Tax evasion is an activity commonly associated with the informal economy. One measured of the extent of tax evasion, or what we call the tax gap, is the amount of unreported income, which is the difference between the amount of income that should be reported to the authorities or tax authorities and the actual amount reported. In contrast, tax avoidance is the legal use of tax laws to reduce one tax burden. Both tax evasion and avoidance can be viewed as form of tax non-compliance, as they describe a range of activities that intend to subvert a state tax system. Although such classification of tax avoidance is not a indisputable, given that avoidance is lawful within self-creating system. So what is the difference or key difference between the two? Simply saying evasion is cheating or breaking the law, and avoidance is planning or using the law correctly. So that's all. Thank you.